Welcome to Baguio City, the city of pines. At kung isa ka sa mga nagbabalak o nakapunta na this month of December, I'm pretty sure you'll get some of these. And sa totoo lang, who can blame them? Or even me? Ako nga, every December for the past 3 years, may bisita ako dito sa Baguio. Iba kasi talaga yung dating and yung ambience. Nakakapag-amplify siya ng nostalgia ng Christmas season. Pero what if ang habol mo lang is yung Baguio feels? Yung cuddle weather, yung pine trees and the overlookings. Minus the overwhelming crowd of people, syempre. Yung parang old Baguio ang scenery. Ang tanong, meron nga ba nun? Actually, meron. Para siyang Baguio pero hindi. Gusto mong malaman kung saan to? Ano pang hinihintay mo? Sama ka na sa ride adventure ko. I'll see you on the road. Nag-start nga ang aming journey from QC patagos sa mga bayan ng Bulacan hanggang marating namin ang bayan ng San Miguel. Dire-diretso pa ang aming naging biyahe hanggang marating na namin ang probinsya ng Nueva Ecija. Dire-diretso pa nga ang aming naging biyahe hanggang marating namin ang bayan ng San Leonardo sa Nueva Ecija. Ang goal nga talaga namin dito ay makatagos hanggang Tarlac habang maaga pa at wala pa talagang traffic. Hanggang sa marating na nga namin yung probinsya ng Tarlac. Dito makikita mo na yung vast at napakalawak na mga sakahan. Nagpatuloy pa nga ang aming biyahe sa mga iba't ibang bayan ng Tarlac. Hindi naman nakakainip ang biyahe kasi marami kang magagandang tanawin na madadaanan. Hanggang sa makarating na nga kami sa probinsya ng Pangasinan, dito nadaanan namin ang bayan ng Umingan sa Pangasinan. At kung nagtataka ka pa rin kung saan nga ba talaga kami papunta, papunta kami sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road. Dahil ang destinasyon namin for today ay yung tinatawag nilang Maliko, Pangasinan. At base nga sa pangalan na meron siya, talaga namang punong-puno ng likuan ng lugar paakyat dito. Napakaganda rin ang overlooking kaya enjoy na enjoy yung pag-akyat namin. Mga kurbadang uphill pero lahat naman ay sementado at maayos ang daan. Sure na sure akong ma-enjoy mo kasi malabagyo nga naman yung daanan. Unang patikim pa lang yan. Akala nga namin ito lang yung magandang view. Meron pa pala kami madadaan ng mas maganda pa dun sa taas. Sobrang dami ngang Instagrammable spots ang makikita roadside habang paakyat ka sa Maliko. Dito nga kumuha kami ng ibang sample shots at nag-take na rin ng videos. Maya-maya nga merong lumapit sa atin na isa ring rider. Galing na ata siya sa taas. And nanghingi siya ng sticker sa atin. Shoutout nga pala sa'yo, Pops. Nakalimutan ko kunin yung name mo. Ride safe always.
Sabi nga ni Pops, hindi kalayuan dito sa aming pinupwestuhan, makikita na daw yung pinaka-iconic na landmark dito sa Maliko, Pangasinan. Sabi niya dito madalas nagkukuha ng pictures at videos yung mga rider na dumadaan. Kaya di na nga namin pinatagal at agad-agad na kaming umakyat dun sa kanyang sinasabing spot o location. I wanted to get to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. See the lights lay out before us, and your arms felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. See, my old man's got a problem. Lives with a bottle, that's the way it is. His body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. Said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. At after nga namin mag-take ng konting pictures, may namit na naman kami mga bagong kaibigan na kapwa manlalakbay. Shout out and ride safe sa inyo mga paps. After nga ng konting kwentuhan, dumiretso na kami sa campsite kung saan kami magpapahinga sa araw na ito. Ang campsite sa Pangasinan na Malabagyo ang datingan, Kindao Campsite. Tara, itutour ko kayo. Mula sa parking area ng campsite ay bumungad agad sa iyo yung kanilang mga tipi hut. Ang buong campsite ay napapalibutan din ng mga nagtataasang pine trees, kaya naman sobrang lamig ng klima dito. Sobrang raw pa nga ng campsite na ito at talagang parang may imagine mo na nasa Baguio ka. Ang campsite ay may napakalaking parking area. Pwede kayong mag-motor camping o di kaya naman ay car camping dito. Ang entrance fee dito sa campsite ay 75 pesos per head kung day tour or day camp ang gagawin mo. 200 per head naman kung kayo ay mag-overnight camping. Di sila nagpaparent ng tent, so I suggest na magdala kayo ng sariling tent kung gusto nyo mag-tent pitch. Wala naman itong charge, basta nagbayad kayo ng entrance fee. Kung wala ka namang dalang tent, hindi rin problema yan. Gaya ng nakita nyo kanina, meron nga silang mga tipi hut na pinarerenta na good for couple or 2 persons for 500 pesos. If maramihan naman kayo o pamilya, pwede nyong i-rent yung kanilang A-cabin na nakaharap din naman sa parehong overlooking site. Kung word naman kayo kung pwedeng mag-ihaw or magluto dito sa campsite, meron sila ditong mga ihawan na libre mo lang din magagamit basta nagbayad ka ng entrance fee. Meron din silang doon mini store sa taas na pwede mong bilhan ng mga basic necessities mo. May mga kainan din sa labas ng campsite. Mga 1 PM nga kami nag-arrive dito sa campsite. So, ang una ko talagang ginawa maglibot-libot dito sa campsite at mag-take ng videos ng surroundings. Medyo na-amaze nga ako kasi parang Baguio talaga siya na old school. At mula dito nga sa campsite, tanaw pa yung mga dinaanan namin kalsada.
Nilakad ko pa nga yung mas mataas na bahagi ng campsite para mas ma-appreciate ko yung overlooking grounds nila. After noon, binisita ko naman yung A cabin na sinasabi ko kung maramihan kayo. Dito, kitang-kita mo yung magandang view nung baba ng Maliko. Pero sabi nila, sa gabi daw mas maganda ang view dito sa area na to kasi makikita mo yung city lights nung Maliko, Pangasinan. Malapit sa A cabin ay makikita mo nga yung mga swing and yung tree house na malapit. Meron din kainan or table and chairs na pwede yung paglagakan kung gusto nyong kumain. For complete info about this campsite, ipopost ko na lang yung link ng kanilang Facebook page para ma-check nyo doon yung mga rates and makapag-inquire kayo kung kailangan nyo. At dahil di pa nga kami nag-lunch, nag-decide na kaming lumabas muna ng campsite at maghanap ng bibila ng pagkain. A few meters away nga from the camp, merong mga restaurant at saka stores na makikita. And I highly suggest na bilhin mo na lahat ng kailangan mo before nighttime kasi nga walang kuryente sa campsite. Gumagamit lang sila ng mga solar panels. So mas maigi talaga na magdala na lang ng sarili mong power bank. Tungkol naman sa network signal, medyo mahirap makakuha o makasagap ng data signal dito. Although sa Pantex, meron naman lahat ng network. Merong wifi ang campsite. Kailangan mo lang kunin yung password at magbayad doon sa mismong owner. Hindi ko na binuo ang video dito pero kung makikita nyo, doon sa bandang dulo ay may mga nakapark na sasakyan. Doon located yung mga restaurants and mini groceries. After nga namin kumain at makabili ng mga kailangan naming pagkain and supplies para sa gabi, bumalik agad kami sa campsite. Ito nga pala guys yung itsura nung kinuha namin TV hut or narentahan namin for 500 pesos. Ito naman guys yung itsura nung kanilang mga A cabins. Literally parang mga pinalaking TV hut lang naman siya na mas maraming kasya. After nga namin maihaw yung baon-baon na aming liempo at makakain, ito na nga. Dito na ang nighttime. Ayan guys, nighttime. Wala kayong masyado makita. Dito yung itsura ng TV hut namin. Lagyan namin ng ilaw kasi solar powered lang ang campsite na to. So medyo hindi sila nakapag-charge dahil hindi naman nagpakita ng araw. Yung parking nandun sa taas. Kaya naka-open yung motor ko kasi nag-charge ako ng gadget. Engine on siya para continuous yung charging, hindi ako malobat. At ayun nga guys, sadly umuulan ng gabing yan. So hindi namin nakita yung mga city lights sa baba. And nagtuloy-tuloy ang ulan na yan hanggang kinabukasan ng madaling araw. Sobrang lamig talaga guys. Day 2. 5 AM medyo maambon-ambon pa kaya hindi ako nakalabas. Ito, 5:30 bumangon na ako kasi medyo tumigil na, humupa na rin yung ambon. Tapos na rin dito mag-fog during this time kaya nakalabas na rin tayo at kumuha ng konting video. Sobrang naging malamig nga talaga yung magdamag namin dito kaya I suggest na magdala kayo ng extra blanket since hindi ito sagot ng campsite. Pumunta lang agad kami dito sa picnic area sa ilalim ng tree house para mag-breakfast and talaga namang sobrang ganda ng view. Sobrang relaxing talaga ng campsite na ito and marirealize mo talaga na parang Baguio talaga yung place na yung pinuntahan. For sure, isa ito sa mga campsite na gugustuhin kong balikan given on a perfect weather. Anyway, after nga dito kinunan ko na ng iba pang shots ang buong campsite. Dahan-dahan pang kumigising at ngayon'y papawi na, muntik na
At dito na nga nagtatapos ang part 1 ng ating Maliko adventure. Kita kits, I'll see you on the road.